Hi, welcome back sa channel natin, Pocket Sense PH. So, sa video na to gagawa tayo ng review sa isang classic na pabango, CK1. So, gabi na ngayon, may insert ako sa video mamaya. Kailangan ko lang gawa ng intro tapos mamaya insert ko yung basta yung kanina. So, okay. CK1, EDT o the toilet. Ang perfumer behind this perfume is Alberto Morillas sa si Harry Fremont. Medyo familiar na siguro tayo kung fraghead ka or kung may liga magbasa-basa tungkol sa mga pabango. Kilala na tong mga to, lalo si Alberto Morillas. So release date is 1994. Malamang mga bagets pa tayo lahat nun, pati yung mga nanonood. Kasabay ng hindi ko na sabihin yan. So, price range niya is around approximately 235 para sa ganitong bote. Meron akong pang decant na 200 ml, pero ito is 100 ml bottle, tinatabi-tabi ko. Screw type siya, natatanggal yung sprayer niya. Ayan. Okay, ang simple lang ng bottle design na frosted glass. Tapos CK1, simple lang din yung pagkakasulat. Nothing fancy pero gets the job done. Maganda rin yung sprayer. Wala na kasing laman to halos so try ko nga spray. Yun, kita naman. Okay din yung mist nung sprayer niya. So insert ko lang muna yung video ko kanina, tapos talon ako dun sa mas in-depth na breakdown ng scent profile, longevity, and the rest. Ayun, so bigla ang video, isisingit ko na lang to dun sa isang review na gagawin ko. May basketball kasi tayo ngayon, tapos ang naisip ko na perfume na gamitin, CK1, kasi hindi naman porke magbabasketball ka totally hindi pwede magpabango, di ba? Pero mas maganda kung gagawa ka ng active or kung meron kang activity na magpapapawis ka or something na active, kailangan mo tumakbo. Mas okay yung mga ganong type ng pabango kasi hindi siya maasim after mapagpawisan. So, naisip ko gamitin is yung CK1. Ito is yung pang decant namin. Meron akong empty bottle refillable yan, so hindi ko ma-open pero refillable yan, so yun yung dadali natin. Nakagamit ka nito bro dati? Sa history books ko na lang ito nakita. History books. 90s no? Wala ka Tuesday, no? Yun, kauwi ko lang galing basketball. Hindi ko na parang gagawin ko sana vlog style para yung actual na usage. Kakauwi ko lang ngayon, tinawag yung asawa ko bago kami kumain. Tatanungin ko siya kung may naamoy pa siya. Naturally sa balat wala na kasi nag-basketball ako, pinagpawisan, nag-evaporate. Pero yung damit, nagpalit kasi ako kanina so yun, check ko lang kung may naamoy pa siya. May naamoy ka pa ba? Meron, pero subtle lang. Pero anong naamoy mo? Anong type ng... Tingnan mo sa may kilikili. Hindi ko masabi. Hindi ko ma-describe kung anong... Parang may magka-fresh. Oo. Kasi fresh yan Oo. So, may naamoy ka pa? Meron pa, pero subtle na lang siya. Tapos kailangan lumapit ka. Ako kasi, anong oras pa yan? Before 5 Pero meron pa. PM yun Anong oras na? Anong oras na? Kita ba? 10:35. Meron Ilang pa oras naman na yan? siya. Sabi mo na, 10:35? before 5 ako nag-spray dito. Wala, 10:30. 6 hours meron pa sa damit. Sa balat di ko na matitestin kasi pinagpawisan na ako. So, tuloy ko yung video, i-review natin yung mas in-depth. Mamaya, kain muna kami.
Okay, so yun nakita nyo, no? May basketball kasi ako kanina. So naisip ko gumamit ng perfume na parang babagay dun sa ganong activity. Yung type of scent na clean and fresh. Tapos hindi overpowering, hindi glowing. Yung okay siya kahit pagpawisan ka. So, nag-spray ako before 5 p.m. Tapos, nag-move it lang ako papunta dun sa basketball court. Ilang minuto ba? 30 to 40 minutes yata yung biyahe ko. Pero pagbaba ko dun sa move it, naamoy ko pa yung scent sa braso ko. Nag-spray ako sa balat, nag-spray din ako sa damit. Yung sa damit, nakita niyo naman yung in-insert ko kong video pag uwi ko, andun pa din. Yung sa skin na in-spray ko kasi naturally kapag nag-basketball ka or kahit hindi ka mag-basketball basta pinagpawisan ka lang, mag-evaporate yun. Tapos considering na yun nga, clean and fresh type of scent, mas madali talagang mawala sa balat. Lalo na kung may ginawa akong ganun na activity. So, nag-notes ako kanina. So, in-spray ko siya before 5 p.m. around 4:45. So, napansin ko, makukumpara ko kagad siya sa Versace Pour Homme. Clean and fresh, citrus heavy, pero hindi kasing sharp nung CD Neem. Kumbaga, fresh lang talaga yung umpisa. Chinek ko yung note breakdown niya eh. May green tea ata. So, siguro yung mixture ng lemon tsaka yung green tea nag-balance kaya hindi siya ganun ka-sharp. Parang relaxing lang. Parang kalmadong-kalmado lang yung amoy niya. At hindi siya ganun kalakas mag-project na amoy mo siya sa hangin. Ma-appreciate mo yung scent niya na naglilinger sa hangin, pero hindi ganun kalaki yung scent bubble. So, habang nagbubook ako ng Move It, syempre hindi naman agad makakarating dito yan. So, after a few minutes, naamoy ko na yung transition from citrus heavy na initial scent papunta dun sa florals, pero hindi din overpowered eh. Sobrang light lang. Tapos yung florals na yun, parang more on the fresher side. Katulad pa rin nung umpisa. Naamoy ko pa rin yung citrus hanggang mid, pero hindi na ganun kalakas. Mina na siya. Pero hindi niya in-overpower yung florals. Parang nagko-combine lang sila. Alam mong nandun pa siya. Pero alam mo rin na may iba ng notes na pumasok. Medyo sweet pero hindi too sweet. Perfect balance lang. Clean and fresh yung perfect term para dito. Yun. Para talaga siyang Versace Pour Homme na vibe. Ganun. Yung, di ba, Versace Pour Homme may sweetness din eh. Pero hindi mo masasabing lamang yung sweetness do sa fresh na scent. So, perfect mix ng saktong sweetness tsaka ng clean and fresh na vibe. So, pagbaba ko ng Move It, bumiyahe na ako, no? Siyempre, daming elements na dinaanan ko. Usok, init. Kasi may araw pa kanina eh. 5 p.m. So, dumating ako doon before 6 p.m. So, mga usok, ganyan. Pero pagdating ko doon, naamoy ko pa rin sa balat ko yung scent. Yun, lumabas na yung mask tsaka yung wood notes. Yung mask is i-relate ko siya sa normal na tao pag tinanong ko ano ba yung amoy ng mask. Something clean din yung amoy niya. fresh pa rin hanggang dulo eh. Pwede ko sabihin na linear yung amoy niya kasi hindi halos nagbabago from start to finish. May konting differences kasi nga may pumapasok na floral sa mid. Pero
sobrang subtle ng change. Parang negligible yung nagiging changes dun sa scent profile niya habang tumatagal. Okay? Pero, yun pa pala. Sa balat, syempre, mas mabilis nawawala. So, bumiyahe ako. Although naamoy ko siya sa skin, sa braso, hindi na ganun kalakas. So, pahina na siya ng pahina. Skin scent na talaga siya. After siguro, before kami mag-basketball, kasi schedule namin 6 p.m. Pero late nag-start. Mga 6 p.m. na amoy ko pa siya skin, mahina na. Hindi na siya nagpo-project after 1 hour. So, siguro safe to say na nagpo-project siya 1 hour or less. Though yung projection niya mahina lang. Pero sa clothes, katulad nung nakita nyo sa video, tinanong ko sa misis ko pag uwi, naamoy pa niya. Pero, konti na lang inaamoy niya. Mahina daw. So, kung malis ako dito ng 5, dumating. Anong oras ako dumating, taba? Mga 10, Yung kaninang nag-video. 10:20, 10:30. Ilang oras yun? More than 5 hours. So, expect natin na yung longevity niya is mga ganun din. Possibly, kung di ako nag-basketball, baka skin scent pa rin after 5 hours. Kasi hanggang ngayon, anong oras na? 11 something na. Naamoy ko pa rin naman sa clothes. Yun, projection, hindi talaga ganun kalakas. Pang close encounter bago siya maamoy. Although, initial spray, siguro pwedeng maamoy siya sa hangin. Tapos, ayun, after an hour, skin scent. Si Yaj, ganun din eh. Yun, kung kukumpara ko siya sa tao, ito yung type na hindi party goer. Ito yung type na yung kaibigan mo, hindi kayo masyado nag-uusap, pero alam mo niya, na nandyan siya. Okay. So, talon ako sa versatility, occasion kung kailan pwede gamitin. Pwede siya pang work, pwede siya pang gym, pwede siya, pang basketball. Okay siya pag pinagpawisan ka kasi. Hindi maasim, hindi cloying, hindi nakakainis yung amoy. Masasabihan ka pa nga na amoy bagong ligo eh. Pwede siya pang date kasi safe scent eh. 'Di ba? Kung yung ka-date mo, imaginein mo gumamit ka ng something na masyado matapang like ultra male. Possible na yung ka-date mo hindi pala type yung malalakas sa pabango. So, bad shot. Ito, safe scent. Kahit sino siguro yung makaamoy, less likely na hindi magustuhan. Kasi hindi din siya ganun kalakas. Kung di man gusto nung kasama mo yung ganitong amoy, di ba may mga taong ayaw ng amoy na citrus. Pero dahil subtle nga lang siya, okay pa din. Pasado pa din. Literal na kahit saan eh. Baka may bibilin ka lang sa labas, ganyan, mag-grocery ka lang. Okay siya gamitin. Talagang amoy presko, may bagong ligo lang. Ganun. Season kung saan pwedeng gamitin. Sa Pilipinas, wala. Summer. Tag-araw, tag-ulan lang naman tayo eh. So, better siya pang tag-araw. Kasi habang nag-evaporate yung molecules, mas naamoy din man ng mga tao sa paligid. Kasi habang naamoy nila, amoy fresh, amoy clean. So, good thing. Kung tag-ulan, okay lang din. Feeling ko kung tag-ulan mo siya gagamitin or kung gabi, mas matagal lang siya maglalast kasi hindi agad mag-evaporate yung molecules. Pero like what I said earlier, I think better siya gamitin sa tag-init. So, perfect siya sa weather ng Pilipinas. Gender, this is marketed unisex. Pag naamoy mo to, gets mo kagad eh kung bakit. Hindi siya sobrang manly na amoy. Pero hindi rin siya leaning towards feminine. Nasa gitna talaga siya. So, pwede siyang gamitin kahit ng anong gender. Yun. Kanina ko pa sinasabi Versace Pour Homme. Kung type mo yung Versace Pour Homme, sigurado ako magugustuhan mo rin to. Ano pa ba? Davidoff, Cool Water, ganong vibe. Yung mga clean and fresh, mga
fresh out of the shower vibe. Ganun. Tapos, pare-pareho sila na hindi naman overpower yung projection eh. Kumbaga subtle lang. Yun yung dalawang nasa unahan ng listahan kapag inisip ko kung ano yung pwede ko ikumpara dito. Versace Pure Homme, saka Cool Water. Advantages ng paggamit nito, pwede mo siyang gamitin kahit saan. As in, sobra. Para siyang, kumbaga, kung umaalis ka lagi, para siyang jeans. Pwede may pares kahit saan, diba? T-shirt, polo. Ganun. Presyo niya, okay din. So, ilalagay ko din dun yun sa isang advantage niya. Hindi kasi siya sobrang pricey eh. I mean, for ganung presyo, sabihin mo na 3K, pwede na eh. Meron pang mga mas mura. So, make sure lang na authentic yung binibili nyo. Pero for the price, pwede na. Tapos, CK1 pa. Diba? Classic. Ano pa? Yun. Isang advantage pa, unisex siya. So, kung may jowa ka, pwede kayo mag-share. Kung wala kang jowa, kawawa ka naman. Joke lang. Disadvantage, longevity, tsaka projection. Kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mo, pagpasok mo, nagpapakilala yung pabango mo. Or, pagpasok mo, alam na ng mga tao na nandiyan ka na kasi naamoy na nila yung perfume mo. Hindi ito yung dapat mong gamitin. Sobrang subtle niya. Baka ma-disappoint ka kung ang gusto mo ang tawag dito, compliments galore. Mako-compliment ka dito siguro sa palagi ko kung may magandang personality, tapos close encounter. Magkalapit kayo ng mga tao. Yun. Isang disadvantage, though baka hindi rin naman disadvantage yun. Linear yung amoy. Kung long time fraghead ka na, tapos gusto mo yung mas complex na scent, hindi ito yun. Kasi from initial hanggang dulo, konti lang yung nagiging difference. Yung pagiging mali. Yung transition ng scent niya from initial hanggang dulo, halos pareho lang. Walang noticeable na differences. I mean, manonotice mo pero super subtle, super liit. Yun. Okay. So, pang wrap up, conclusion ko, CK1, safe scent, blind buy worthy. Kung okay ka sa subtle na pabango, na clean and fresh, kung okay ka sa mga citrusy, kasi di ba may mga tao nga na hindi naman type yung ganun, okay to. Either lalaki ko or babae, okay siya. Price point, okay siya. Hindi ka lugi. Tsaka, ang ganda kasi ng bote na para sa akin yung ganito, yung natatanggal. Yung iba hindi type yung ganito, pero ako kasi na-computan ako. Nare-refill ko kasi gamit yung mas malaking bottle. Tapos, yun, wala siyang wow factor. I mean, okay, sige, may ano ka. Hindi ka amoy, nasa safe side ka lang. 'Di ba? Let's say gagamit ka ng Sauvage. Sauvage, love or hate 'yan eh. Either gusto ng tao or hindi kasi may ambroxan. So laging ganun 'yun. So ito, in my opinion, nasa mas majority magugustuhan siya. Pero walang wow factor. Safe lang. Tapos perfect siya sa weather ng Pilipinas. So, yun. Isang reason din yun to buy. Pang-harabas, pang-officer, pang-signature na scent. Yun. Tsaka kahit anong gawin mo talaga eh. Kahit magpapawis ka or nagbabasa ka lang ng libro. Kahit nasa bahay ka lang. Diba may mga ganong tao? Ako ganun eh. Nagpapabango rin ako kahit nasa bahay lang ako. Bagay siya pang chillax. Yung
Hindi ko alam kung ganun kayo. Minsan pag nanonood ako ng movie or nagbabasa ako ng libro, gusto ko may naamoy ako na scent. Nakakatulong siya dun sa pag-process ng utak ko, yung sa memory part. Mas naaalala ko ba yung binasa or pinanood ko. Similar naman dun sa mga activities na ginagawa natin. Di ba may mga occasion tayo na pumipili tayo ng specific scent kasi na-attach yung scent ng perfume na ginamit natin dun sa occasion. So, yun. Yun lang. Sana nagustuhan yung video. Tinatry kong iba-ibahin. Hindi din ako ganun pa comfortable sa harap ng camera. Pero, kung nagustuhan nyo, palike ako ng video, pa-subscribe na rin. Malaking tulong din kung magko-comment kayo ng insights. Ano bang pwede natin ma-improve or ano ba experience nyo sa pabango na to? Total, yun naman yung binubuo nating community kasi pare-pareho tayong mahilig sa pabango. Baka may kwento kayo tungkol dito kasi 90s pa siya eh. Yun lang. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na video. Thank you.